Hello mga kapinundong baryo, ito na ang part 2 ng ating kwento ng gabay ng maglulong sa bungero na dumayo sa Samar. Bukas na natin ilapag ang mutya ng puting manok. At kung nagustuhan nyo ang ating mga kwento ay i-comment nyo sa baba para mabasa natin upang madagdagan ang mga ganitong kwento. Maraming salamat. Simulan na natin. Maging ang pangalawang laban ng iisa nilang manok ay napatay ang kalaban na hindi pa rin nagkakaroon ng galos. Habang papalabas sila ng sabungan, halos hindi lubos maisip ni Lolo Ropo kung bakit tinatawag siyang si Porlak. Yung pangalan na sinasambit ng mga lalaki, wala siyang alam rito. 3:00 pa lang lumabas na sila ng sabungan. Dahil mahaba pa ang kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang bayan. Animoy lutang pa rin si Lolo Ropo noon dahil sa mga naranasan niya. Ngunit habang naglalakad sila, may nakasalubong sila na isang lalaki at kinausap sila nito at nagpakilala ito sa pangalang Juan, na kapatid nitong si Berto na nagbibenta sa kanila ng lupain. Ngunit laking pagtataka nila dahil nakiusap itong wag nilang bilhin ang lupa dahil dalawa pa silang magkakapatid ang maghati dito. At kapag naibenta ito, wala siyang matitirhan dahil ayaw siyang hatian ng kapatid niya. Sinabi naman ni Lolo Ropo dito na kahit mabili niya ito, ay malaya siyang tumira doon. Ngunit halos lumuhod sa kanilang harapan ang lalaki at nakiusap sa kanila. Dahil dito, napagtanto ni Lolo Ropo na may hindi pagkakaunawaan ang magkapatid. Kaya sinabi na lang niya sa lalaki na hindi nila bibilhin ang lupain hanggat hindi malinaw sa kanila ang lahat. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, ay inilahad ni Lolo Ropo ang tungkol sa lupain na kanilang bibilhin. Kahit ang asawa ni Lolo Ropo ay sinabing umatras sila dahil baka ito pa ang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon ng magkapatid na yon. Hindi naman makapagdesisyon ng tama si Lolo Ropo. Ngunit sa isip-isip niya, angkop ang lupaing yon sa itatayo niyang manukan. Nais niyang magkaroon ng mumunting farm sa kabila ng kanyang lupaing ginagawang palayan. At maging si Paeng napapasabi sa kanyang lolo na maging siya ay hindi pabor sa lupain dahil alam niyang may mangyayaring gulo. Magaman may pag-aalinlangan itong si Lolo Ropo, ay nakadepende pa rin ang kanyang desisyon sa muling pagkikita nila ni Berto. Habang nasa likod bahay naman itong si Pael, ay napatitig siya sa makapal na kakahuyan. Naalala niya ang nakita niyang lalaki noon na may kakaibang itsura at kasuutan nito. Dahil sa kanyang mga alaala, ay naglakad siya patungo sa nasabing sapa at sinipa ang kabilang dako nito kung saan niya nakita ang nilalang. May ilang pagbabago na rin sa lugar dahil sa likod ng bahagi nito ay may mga bahay na nakatirik. Sa mga minutong lumipas, naglalakad-lakad noon si Pael habang pinagmamasdan ang mga kabataan na nagtatampisaw sa ilog. Sa isip-isip nitong binata,
napagtanto niyang malaki na ang pinagbago sa kanilang pamumuhay. Ultimong pagsisid sa ilog ay hindi na niya nagagawa gaya ng dati. Ngunit bago siya tuluyang umalis sa lugar, ay napasipat siya sa bahagi kung saan niya nakita ang lalaking may ginintuang kasuotan. Napangiti lang naman itong si Pael sa kanyang sarili kung bakit hinahanap pa rin niya ang nilalang na yon. Halos 10 taon na ang nakalipas at hindi niya alam kung totoo ba ang kanyang mga nakita. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagbabalik nila sa lugar ng Samar. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, nakangiti pa noon ang nagngangalang Berto habang sumasalubong sa kanila. Nang araw na ito ay hindi na muna sila nagdala ng mga manok pang sabong, gawa ng iba ang pakay nila dito. Pagdating nila sa bahay ni Berto, napansin nilang may salo-salo pang nangyayari doon. Kamusta na kayo ng kapatid mo? Wika ni Lolo Rofo. Huwag niyo na yung alalahanin. Ayos na kami. At kasulukuyan na itong nakatira ngayon sa bayan. Sagot ni Berto. At agad naman itong sinunda ng tanong nitong si Lolo Rofo. Kung ganon, nais na sana naming tingnan muli ang lupa. Wika nito. Kahit wag na. Alam mo namang pagdating sa ganitong usapan seryoso ako dyan. Madadaanan nyo naman ang lupa kapag pauwi na kayo. Sa ngayon, kailangan ko pang palinisan ng lupa. Dahil nung nagdaang mga araw pinapaputol ko ang mga ilang mga puno rito. Sagot naman ng lalaki. Kaya sumang-ayon na lang dito si Lolo Rofo. At makalipas ang ilang mga oras, tapos nang bayaran ni Lolo Rofo ang nasabing lupain. At hindi naglaon, ay nagpaalam na nga ang maglolo. Habang nasa sakyan sila papauwi, ay nakatingin sila pareho sa nasabing lupain. Ngunit animoy napahinto sila nang makasipat sila ng isang maliit na kubo na nakatirik sa lupain. Lolo Rofo, sa palagay mo, kaninong kubo yung nakatirik dyan? Hindi kaya yan yung kubo ng lalaking kapatid ni Ginoong Berto? Wika ni Pael sa lolo niya. Oo nga. Sandali lang. Matingnan nga natin. At agad nang ipinarada ni Lolo Rofo ang kanyang sasakyan upang tingnan. At nang naglalakad na nga sila papunta sa kubo na yon, at nagwika sila ng, Tao po! May tao ba dyan? Wika ng lolo niya. Pero ilang minuto na silang nagbigay galang, subalit walang sumasagot. Bukas lang ang pinto nito, kaya maigi nilang tiningnan ang buong paligid. Subalit wala silang nakita doon. Pero nang papaalis na sana sila, bigla silang napalingon nang may nagsalita ng, Sandali lang. Isang mahinang boses na nanggagaling sa busis ng lalaki. Maya-maya pa ay nakita nila ang lalaking nakiusap sa kanila noon sa labas ng sabungan. Nakadapa ito sa lupa ng pintuan at hirap na hirap ito sa kanyang pagtayo. Kaya dahil dito, nagmadali ang maglolo na tulungan ang lalaki. Balak pa sana nila itong dalhin sa pagamutan dahil animoy nabubulok ang katawan nito.
Huwag niyo na akong dalhin dahil hindi na ako magtatagal. Ipinabarang ako ng sarili kong kapatid upang wala siyang kahati sa lupaing ito. Mag-ingat kayo sa kapatid ko dahil hindi siya mapagkatiwalaang tao. Sambit ng lalaki sa mahinang tono. At doon nila napag-alaman na nagsisinungaling lang pala ang nagngangalang Berto na lumapit na ng bayan itong kapatid niya. Nang mga oras na yon, napagtanto nila na bawiin na lang nila ang salapi dahil ayaw nitong si Lolo Rofo na maluko siya ng taong yon. Maya-maya lang ay biglang tumirik ang mga mata ng lalaki at nangisay ito. Biglang tumuwid ang katawan nito habang nagpapakawala ng isang malakas na hininga. Ang tangi nilang ginawa noon ay binuhat nila ito sa higaan nito at tinabunan na lang ng kumot dahil binawian ng buhay yung lalaki. Matapos ang mga pangyayari, nagmamadali silang binabalik ang sasakyan sa tahanan nagngangalang Berto. Berto! Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Ang sabi mo, lumipat na ng bayan yung kapatid mo at maayos na kayo. Pero ang totoo pala, naroon ito sa kubong nakatirik sa lupang aming binabayaran. Wala kang puso at pinabarang mo pa talaga ito para sa ulo mo ang lupa. Nakapagsalita pa ito ng katotohanan ng ginawa mo bago ito nalagutan ng hininga. Ngayon, binabawi ko na ang perang ibinayad ko sa iyo. Galit na wika ni Lolo Rofo. Aba, hindi yata maaari yun. May usapan na tayo. Wika naman ni Berto. Ha! Talagang hindi ako makipagsundo sa isang taong katulad mo. Sambulat naman ni Lolo Rofo. Wala na ngang nagawa itong lalaki kundi ibalik ang salaping kanilang ibinayad. Ngunit matapos nitong maibalik ang pera, nagwika ito sa kanilang maglolo ng, "Pagsisisihan nyo ang ginawa nyo. Tandaan nyo yan." Ha! Huwag mo kaming tatakutin. Hindi mo kami matatakot. Siguraduhin mo lang na tatablan mo kami ng pangkukulang. Dahil kung hindi, ikaw naman ang magdurusa sa gagawin mo. Matapos magsalita ni Lolo Rofo, ay tumalikod na rin sila. Nakatitig pa rin sa kanila ang lalaki na para bang minamarkahan sila. Habang nasa sasakyan sila papauwi, ay hindi maiwasan ni Pael na mangamba sa kanilang mga sarili. Sabi nito na baka ipakulam nga sila ng lalaki kung sa kapatid nito ay nagawa yon, sa kanila pa kaya. Dumaan muna sila sa pinunong baryo upang iulat ang pagkamatay ng lalaki sa may kubo. Makalipas ang ilang linggo, ay wala namang nangyaring masama sa kanilang dalawa. Nagpatuloy sila sa kanilang hobby bilang sabongero. Hanggang sa dumating ang panahon na bumalik na naman sila ng Samar. Pero labanan lang ng sabong ang sadya nila. Ayon kay Fael, sa 3 nilang manok na dinala noon, ay halos tagtatatlo ang bihag nito. Grabing swerte ang dumapo sa kanila ng mga panahong yon. Ngunit sa mga nagdaang mga taon, doon lang nagtaka itong si Pael kung bakit hindi sila natatalo sa kanilang mga pagsusugal.
Naisip naman itong si Lolo Rofo noon na malaki na ang kanyang apo at upang malaman na nito ang katotohanan. Sinabi nito ang kanyang napanaginipan tungkol sa isang lalaking may ginintuang kasuotan. At sa paglalarawan nito, napagtanto ni Pael na kahalintulad ito sa kanyang nakita nung bata pa siya. Labis nung nagtataka ang binata dahil bakit magkapariha ang kanilang mga nakita. Napaisip naman noon itong si Lolo Rofo dahil sa inilahat ng kanyang apo din. Labis namang naniniwala itong si lolo niya sa mga ganong uri ng nilalang dahil madalas silang binibilhan ng itim na manok upang ialay sa mga ganong elemento at nilalang. Upang maliwanagan sa kanilang mga isipan, ay nagpakonsulta ang maglolo sa isang batikang albularyo. Maging ang albularyo noon ay labis na nahiwagaan dahil sa pinakita ni Lolo Ropo na isang nagbabagang tari. Maging ang punyal nito ay pinagkaloob ng isang mataas na uri ng diwata. Dagdag pa ng albularyo na nagbigay ang taring yun sa sino mang pinagkalooban nito. Magbibigay din ito ng labis na proteksyon sa sino mang nilalang ang magtangka sa kanila. At ang nakakagulat pa dito ay lahat ng mga kasama nitong si Lolo Ropo sa isang bahay magkakaroon din ng proteksyon. Sa gitna ng kanilang pagkukonsulta ay biglang napatingin sa labas ang albularyo. Biglang nanlaki ang mga mata nito habang bumabaling ng tingin sa kanilang maglolo. Mahabaging langit. Isa ito sa mataas na uri ng mga diwata. Isa sa inyong maglolo ay may gabay na isang diwata. Nakatingin naman ang maglolo dito dahil sa sinabi ng albularyo na kanilang kinukonsultahan. Lumipas ang mga oras. Habang umuuwi itong maglolo, ay hindi pa rin makapaniwala ang dalawa. Kumpirmado, totoo ang hinala nila. Kung tama ang sinabi ng albularyo, ay matagal na palang isang agimatero itong si Lolo Rofo. Hindi man lang sumagi sa kanyang mga isipan ang mga bagay na yon sa loob ng maraming taon. Sa pagkakaalam kasi nitong si Lolo Rofo, ay ang pagkakaroon ng ganong bagay ay may kalakip na isang responsibilidad. Kahit papano may alam si Lolo Rofo sa mga agimat at pinagkakaloob na gamit. Lumipas ang mga buwan. Muli silang naghaharap ng albularyo. At sinabi niya dito na limitado lang ang kaalaman niya sa pinagkakaloob ng mga diwata dahil bihira lang itong pinagkakaloob sa mga tao. Sinabi kasi ng lalaki na baka isang araw ay susubukin siya ng mga nilalang na naghanga dito. Napangiti lang naman dito si Lolo Rofo sa kabila ng mga sinabi nito. Ngayon ka pa ba mangangamba, Rofo? Kung saan nasa mahigit isang dekada na sayo ang gamit. Sambit dito ng manggagamot. Sinabi naman ng manggagamot na yon na hindi lahat ng uri ng mutya ay susubukin ng mga nilalang sa kadiliman. Ang kadalasan sa mga mutsyang sinusubok ay ang mga bato na may gabay na mga engkanto. Ngunit, meron din naman sa mga diwata, kagaya ng mga mutya at bertud. Ang binigay lang sa kanya ay ang mga usal na bakod at poder.
ito lang ang binigay ng manggagamot dahil nagtataglay ng matinding proteksyon ang nagbabagang tari na yon. Lumipas ang 1 linggo. Muli na naman silang napadpad sa lugar ng Samar. At meron silang nakasagupa ng mga sabungero doon. At kagaya niya, may malalakas din itong tangan. So pasensya na at ngayon lang natin na ilapag ang part 2 ng kwento na ito. Medyo bitin yung kwento pero hayaan nyo, isusunod natin ang part 3.